At sa puntong ito, talakayin natin ang usapin ng national budget kasama si Senate Committee on Finance Chairman Senador Win Gatchalian. Senator Win, good morning, sir. Good morning, Ivan. Magandang umaga sa ating mga tagapakinig. Sen, unahin lamang po natin itong mahigit 6 billion pesos na tinapya sa budget ng Tupad program ng DOLE para sa 2026. At nasa 1 milyong beneficiaries daw ang sinasabing maapektuhan. Bakit kaya ito binawasan, Senator? Ang explanation sa amin at nakita rin namin to ay noong 2025 dinagdagan ng Kongreso ng halos ganyan, no? Mga 4 to 5 billion ang tupad para dumami yung bilang ng beneficiaries. Pero dahil ito ay dinagdag ng Congress ngayon 2026 for the 2026 budget, tinanggal naman ng DBM. So ibinalik niya sa dating level itong tupad. Pero nakikita rin namin na meron ding mahalagang papel ang tupad. Lalo na pagdating sa mga tinamaan o sinalanta ng bagyo. Yes. Dahil karamihan ng mga sinalanta sa bagyo, wala muna silang trabaho. So dito pumapasok yung tupad para bigyan sila ng temporary employment. Pero nausisa ho ba kung talagang na-achieve ng Tupad yung kanyang objective? Kasi meron din po Actually, mga... yan ang magandang tanong yan. Yan ang request namin dahil in principle, maganda yung kanyang objective dahil Yes. temporary employment. Pero na pag-aralan ba mabuti kung ito ay sustainable or ano ba ang dapat na kaakibat na programa ito na kasama nito dahil nga temporary lang to. Ang gusto natin kahit na pagtapos nung temporary employment, meron pa siyang mga susunod na pwedeng pagkakitaan tulad ng livelihood, tulad ng self-employment. Right. So importante rin tignan natin kabuuan. Hindi lang yung period na nawalan siya ng trabaho, kundi kabuuan. Dito naman po, Senator, sa budget ng DPWH, ang sabi niyo, posible pa ito mabawasan. 350 billion pesos, yung nabanggitin yung figure, Senator? Correct. Kasi Ivan, marami kami nakitang doble-doble tsaka tawag namin repeated projects. Still? For Di example, ho ba binalik na yan sa DBM at sa DPWH? tama ka dyan. nakarating? Nagulat Oo. rin kami. Akala namin lininis na mabuti. Pero aminado rin si Secretary Hizon na ang dami pang reappearing projects. Bigyan kita ng halimbawa. May nakita kaming mga projects na tapos na, ginawa na noong 2025, nag-reappear siya for 2026. Marami rin kaming nakitang mga project na doble-doble. Halimbawa, 2026, construction ng isang multipurpose building, biglang rehabilitation ng multipurpose building in the same year. Hindi naman pwedeng na-construct ka tapos magre-rehabilitate Right. ka in the same year. No, so maraming mga ganyan kaming nakita worth about 300, mga ganyan, no, 350 billion. So, yan ho, susuyurin natin. Halimbawa, yan, na-review na ng DPWH at DBM. Ni-review rin ng Senado. Meron pa ho kaya posibleng makalusot ng mga ganyan mga klaseng proyekto, mga tinatawag na red flag? Well, binigyan namin ng pagkakataon ang DPWH linisin uli ang listahan at bibigyan kami ng mga detalye nitong mga proyektong to at i-upload namin. Isasama namin sa budget at i-upload namin to. Isa pang mga red flag na napakalaki ay yung walang station number. So ibig sabihin may proyekto pero hindi natin alam kung saan o gaano kahaba. So walang transparency siya. Kaya Yes. kung ikaw ay taga doon at gusto mo malaman kung nasaan yung proyekto, hindi mo talaga mahahanap. No, ito yung isang posibilidad na magkaroon ng ghost projects. Or Senator, ito ho ba sa kabila ho ng mainit na usapin ngayon, pinag-uusapan natin, galit na nga ang tao sa corruption. Pero nakikita niyo ho ba ito na posibleng nagtatangka pa rin, may nagtatangka pa rin na magsingit ng mga ganyan? Well, si Secretary Hizon kasi 1 month pa lang sa trabaho. Halos wala pa nga 1 month. So, nung nangyari ito at binalik yung budget sa kanya, lininis nila, at least yung mga tao niya, no? Yes. Kung hindi siya personally, mga tao niya, at ibinalik sa Kongreso after 1 week. Pero yung paglilinis naman nila, hindi rin ganun kapulido. Kaya nung tinignan namin ulit dito sa Senado, at aminado siya, sabi niya talagang problematic yan, ay nakita namin may mga problema pa. Kaya hindi natin maalis, ako hindi ko maalis sa isip ko na yung mga taong nasa loob,
baka nagpapalusot pa rin para kasi hindi naman nila akala dati kasi hindi rini-review ganito kadetalye. Yes, aha. Ngayon rini-review na ganito kadetalye kaya akala nila na makakalusot pa rin. And of course, hindi lang ho kayong nagdududa. Of course, yung sambayanan, tamang duda rin po pagdating sa mga ganyan. Dito naman po sa, Senator, dito sa Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth, ilan na ho kayo mga senador na naglabas ng SALN? Sa pagkaalam ko, mga apat na. Sa pagkaalam ko, no? Everyday kasi may mga bagong senador na naglalabas. May procedures kasi kami na Yes. dapat mag-request at tatanggalin yung mga personal information. Pero ako naman, basta legitimate yung mga nagre-request at halos lahat naman legitimate yung nag-request sa akin for the last 9 years. Wala naman tayong dinideny. Or siguro po, just a show of a goodwill and transparency. Hihimukin niyo hubay ang inyong mga kapwa senador na ilabas ang SALN kahit walang humihingi. Para lang ipakita sa taong bayan na walang tinatago ang mga senador. Base naman sa aming pag-uusap, lahat naman ay nag-agree na ilalabas yung kanilang SALN. Basta sumunod lang doon sa procedures ng Senado. Wala akong nakausap na senador na hindi sumasang-ayon. Yes. O dito naman po tayo, Senator, sa usapin ng chairmanship ng Blue Ribbon Committee. Babalik daw po si Senator Ping. May impormasyon na po ba kayo dito kung confirmed na? And would you have any comments on this? Base sa aking mga pag-uusap sa mga kasamahan natin, parang ganun na ang takbo. Of course, di ko pa nakakausap personally si Senator Lacson. Mas maganda marinig natin sa kanya. Pero dahil si Senator Lacson ang nagsiwalat nitong mga corruption issues, lalo na yung mga pangalan. No? Kung pinakinggan ko mabuti yung kanyang privilege speech, siya yung naglabas tungkol sa Bulacan, First District, doon sa mga personalities, even ni Modus. Kaya mas maganda siya na magpatuloy kasi naniniwala ako na malalim na yung kanyang nalalaman tungkol dito. Senator Win, thank you very much, sir, for joining us this Salamat, morning. Ivan. Thank you. Nakausap po natin, Senador Win Gatchalian. Kapuso, huwag magpapahuli sa latest news and updates. Mag-iuna ka sa balita at mag-subscribe sa YouTube channel ng GMA Integrated News.